and current affairs. Bailon ngayon. Magandang hapon mga kapamilya. Ayon po sa record ng Bureau of Fire Protection, noong nakaraang taon 2011, nagkaroon ng mga sunog na mahigit sa 400 na ang naging sanhi ay mga electrical appliances. Opo, ang cause of fire ay ang mga ginagamit natin na mga appliances sa loob ng ating tahanan. Ikaw na nanonood ngayon sa amin, ano ba ang ginagamit mong mga appliances? Ano ba ang mga brand nito? Saan ba ito binili? Malamang hindi mo alam na ang isang mong nabiling appliance pala ay posibleng maging sanhi ng sunog sa inyong bahay. Huwag naman po sana. Kaya pinakamaganda, panoorin nyo ang episode na ito. Isa pang Bailon ngayon, special report. Sa maniwala kayo't sa hindi, pwedeng mangyari ang pagliliyab na ito sa loob mismo ng inyong bahay. Anumang oras, dahil lamang sa depektibong appliance. Mapa-washing machine, blender, rice cooker at laptop pa yan. Maaari yang basta-basta na lamang magliyab. Dalawang taon na mula nang mabili ni Rosalina ang ceiling fan. Paggabi lang, dadating sila. Konting oras na lang naman yun, di ba? Pagdating daw sa appliance, isang brand lang ang binibili ni ate dahil gusto niyang makasiguro sa tibay at kalidad nito. Pero ito lamang nakaraang Setyembre, nagliyab ang kanyang biniling ceiling fan. Umakit ako sa hagdan, nakita ko may usok. Sumigaw ako, sunog-sunog kahit di ko pa nakita. Pero tinignan ko pa rin kung ano yun. Kita ko nga yung ceiling fan, nakababa na, tapos umaapoy. Pero maliit lang siya. Tataka naman ako bakit nag-overheat. Wala pa namang 2 hours na ginamit. Ayon po sa Bureau of Fire Protection NCR, noong nakaraang taon, merong 8 sunog ang naitala sa Metro Manila na ang pinagmulan po ng apoy ay electric fan. Electric fan, gamit sa bahay na halos lahat ay meron. Ito lamang Marso 6, nasunog ang bahay ng pamilya Tibig sa Malabon. Ang dahilan, ang kanilang electric dehumidifier sa bahay. Pinatulog ko yung apo kong, tapos ipinani ko sa taas, tinabi ko rin sa nanay niya dahil nakahiga rin, natutulog. Siguro mga maya-maya lang, bumaba yung anak ko dahil pupunta na ang banyo. Tapos nung pagbaba ko dito, narinig ko na lang, kinakalabog na ako ni Papa. At sa loob lamang ng 15 minuto, mula nang maiwan si Chichi sa kwarto, nagliyab ang kanilang dehumidifier. Pinalalabas na ako, may sunog, ganyan. Ko pa, si Chichi kako nasa taas, Inakyat namin, may dala si Papang timba. Nung salya ko ng ganyan yung pinto, ang lakas na ng apoy. Pati tinulak ko ng apoy, ang lakas eh. Pinipilit pa rin namin na napasukin yung apoy, wala na talaga, tinutulak namin. Nasunog na yung likod ko, pati itong tenga ko, sunog na rin. Namatay ang batang si Chichi sa sunog. Mahal namin, apo ko yun. Pinakamahal ko yun sa lahat. Naaalala ko lang. Sobrang lambing. Kahit pagalitan mo siya, pagka inakap mo lang siya, tuwan-tuwa na siya. Minarapat ng pamilya Tibig na hindi magreklamo sa kumpanyang gumawa ng sumabog na dehumidifier. Siguro sa reklamo, sa katayuan ng buhay namin, mahirap lang kami, pangkaraniwan tao lang kami. Paano? Diba? Wala naman ako sinisisi kasi sa nangyari, aksidente. Pero, siyempre, sisi kasi alam kong andun na ako sa taas, iniwan ko pa yung anak ko. Kung tutuusin, kilalang brand at brand new ang binili ng pamilya Tibig. Ngunit nagliyab pa rin ito.
Ano pa kaya ang maaaring mangyari sa mga tinatawag na surplus o yung appliances na ipinupuslit sa bansa at nabibili lamang diyan sa tabi-tabi?